So yun mga idol, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol, subukan natin ituro kung paano nga ba tayo mag-set ng zero dito sa ating West Hunter mga idol. So ito lang po yung scope ko ngayon na may zero stop. So nung nakaraan meron tayong hawak ng Coco Hunter. Meron siyang zero stop pero nabenta na din natin yun at isa naparapol natin. Ito yung katanungan ni Sir Reginal Joseph Ong. Ayan. So, shoutout po sa inyo, sir. And shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin at sa mga nagko-comment sa ating video. Thank you. Shoutout po. At hopefully makapaggawa tayo ng hunting video mamaya. So, ayun. So, paano nga ba to? Simulan natin mga idol. Zero stop. Ito. And zero reset. So, isang unit. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa mga idol? So, yung zero stop po is magkakaroon ka ng stop or titigil yung inyong torrents mga idol once na dun mo linagay sa designated zero, like nag-zero ka ng 25. So pag na-set mo na po yan, yung hindi na po siya dediretso or hindi na po aakyat yung inyong reticle maliban dun sa zero ng 25. So yung zero reset naman mga idol, once na nakalimutan mo po yung zero mo at akala mo lumampas ka o kumulang ka, mga idol, hindi mo alam yon, hindi mo siya makukuha, pwede ka na maging off sa yung target. Samantalang ito mga idol, once na halimbawa nagputok kayo ng malayo like 100 or 50, so naka-zero kayo ng 25, so kailangan mo mag-dial, nag-dial kayo ng sabihin natin mga 0.5 or ay sabihin na lang natin malayo, sabihin natin mga 10 mrad, ganyan, kalayo yung target mo. Once na binalik mo siya mga idol, gaganyan yan. Wala nang gagalaw dyan. So ibig sabihin, nandun ka ulit, balik ka ulit sa 25 yards na zero mo. So, wala ka nang ulit problema. Hindi mo siya makakalimutan. So, kailangan mo lang ulit mag-dial ulit kung may target ka na naman na in between dun sa mga nasagupa mo. Ganon yung kagandahan sa isang zero stop model. Samantalang dito sa ganitong klaseng, eto mga idol, ito yung isang example ng zero reset. So, zero reset mga idol, mostly pull up. Ipo-pull mo, tapos iikot. Then, pag naset mo na siya, saka may babalik. Lock na siya. So, hindi na yung gagalaw mga idol. Yung kaibahan naman ito, mga idol, na ganitong klaseng walang locking system. Kahit naka-zero reset yan, mga idol, lalo na kung malambot itong torrents mo, so, pwede po yung gumalaw just in case. So, every time na puputok ka, make sure na naka-zero yung inyong, or nasa zero stop po yung inyong knob. So, possible siya. Actually, pwede mo naman tanggalin. Yung zero stop nito, tanggalin mo para open lang yung dial mo. Ang kaibahan lang is pwede ka na ngayon malitok. Pero ang kagandahan naman, again, may kagandahan ulit. Eto mga idol, meron siya dito sa loob ng indicator kung hanggang ilang revolution na yung nagawa mo. So ito mga idol, isang indicator ito. Pag naka-isang revolution ka, lalabas yung isang guhit. Pag nakapangalawang revolution ka, lalabas yung pangalawang guhit na yan mga idol. So meron ito mga idol 17 mrad. So nasa 60, roughly 60 MOA. Mga ganyan mga idol. Then, try natin to. Explain sa inyo kung paano to buksan and paano mag-reset ng zero. So, ayan. So, bago natin diretso yun, mga idol, meron akong isang idadagdag. So, kung meron tayong zero stop scope, mga idol, mostly gusto natin mag-dial ng malayo. So, mostly kasi mas maganda yung mga zero stop pag mga mahihilig po kayo bumira o mag-plinking na may mga random distance po like sabihin natin mga 25 to 100. So may random distance kayo, so ginagamit nyo po yung dial turrets para po matamaan nyo yung inyong target. So pwede din mga idol pang hunting. So sa hunting naman is syempre random distance yung nangyayari. Kaya mas maganda yung may zero stop para madali tayo makabalik sa zero once na may i-engage naman tayo na alam natin na nandun sa range ng zero natin. So para din hindi natin makakalimutan kung asa na tayo. Kasi mostly dito mga idol sa sectores, makakalimutan natin once na nag-hunt tayo. Makakalimutan natin kung nakapag-ikot ba tayo ng isa o hindi. So hindi mo malalaman yan basta-basta yun na lang mangyayari sa'yo. Pag putok mo mga idol, off ka na sa target mo. It's either mababa yung patama mo or mataas na yung patama mo. Dahil nga, nakalimutan mo na yung ikot dito. So, minsan kasi nangyayari yan sa akin na nakakalimutan ko kung ilang ikot na yung ginawa ko. Tapos, pag putok ko, tapos tinambay ko yung unit, akala ko nasa zero ako. Pag putok ko sa malapit, wala na. Off na siya sa target kasi nga, nakadial na yung aking unit. So, sa mga hindi naman mahiling mag-dial, wala namang problema yon.
Napakaganda naman ng zero reset at mas matitipid nyo yung budget nyo pag naka zero reset lang po yung inyong unit. Kasi pag yung naka zero stop po, is syempre kadagdagan na po yan sa budget ng inyong scope. So kung naghahalaga yan mga idol ng halimbawa 10k, kung may zero stop yan, pwedeng mabot na yan ng 13k, mga ganyan. So another features mga idol sa unit, another budget. So, ganyan. So, meron pa dyan mga idol na idadagdag nila yung side focus illuminated reticle or SFIR na umiilaw naman po yung inyong reticle. So, kung hindi naman kayo mahilig pumutok pag madilim na, so hindi nyo yung kailangan mga idol. Pero may iba na gusto yung features na yon para nakikita nila yung aim point nila dun sa target mga idol. So, napipinpoint talaga nila. Pero yung maganda doon, yung lumiliwanag lang, hindi yung buong reticle, kundi yung parang center lang. Para sa akin lang. So, kanya-kanyang preferences ba yung tawag dyan. So, kanya-kanyang trip yan mga idol. So, ako naman, gusto ko yung malinis yung aking reticle. Wala pong masyadong bubot sa loob ng salamin mga idol. So, gusto ko yung pino lang. So, eto mga idol, 6-24 by 50. Eto mga idol, once na naka-maximum zoom ako mga idol sa 100 meters, sing laki na po siya ng piso yung aking center floating duct. So sing laki na siya ng piso. So napakahirap na po niya gawing precise yung inyong patama. So yung gugustuhin mo, kung gusto mo precision, gusto mo mga idol is as much as possible SFP. Yung hindi po FFP, yung first focal plane ito. So yung gusto mo is yung SFP. Ay SFP tama. Second focal plane mga idol. Yung hindi po lumalaki yung reticle niya kahit ginagamit mo yung magnification mo. So, kung naka-SFP ka, test may dial ka dito, wala ka namang problema sa inyong mga hold kasi pwede mo siya i-dial. Yung problema lang nun mga idol is pag naka-SFP ka tapos mahilig kang mag-hold, depende po sa magnification nyo, mag-iiba po yung inyong point of impact. Ayun mga idol. So, ayan. So, na-share na natin ito. So, wala naman problema kung zero reset kayo or zero stop. So, parehas yan, may advantage and may disadvantage. So, nasa sa inyo na lang yan. So, ngayon, this video mga idol, tuturo lang natin kung paano tayo maggawa o gagalawin natin yung ating reset. So, eto mga idol, lalagay ko to sa 0. So, kung napapansin nyo mga idol, yung 0 ko dito, ayan, meron pa po akong movement pabalik. Ayan. Ito po, nilalagay ko talagang allowance. Tapos pag nag-lock na ako dito, so nakalagay ako sa may 4. So pag nag-lock na ako dyan, ibabalik ko lang dito ulit sa 1, sa 0. So eto mga idol, ginagawa ko ito kasi minsan may mga target ako mga idol na kailangan ko mataas yung aking point of impact. So kailangan kong ibaba yung torus o iakyat ang torus ng kaunti. So kaso kaunti lang naman. Kahit lagyan mo to ng 1 MRAD, or kung sa MOA naman kahit mga 1 MOA or 2 MOA lang, ilagay mo dito ang allowance sa zero stop mo. So, pwede na yan. Sa akin mga idol, ito yung naset niya. So, subukan natin ilagay ko ulit ito dito sa 0. So, ito yung papatigilin natin dapat sa zero stop. So, dapat dito siya tumigil mga idol. So, dito kayo. At titingnan natin kung dagdag ko lang mga idol, merong ibang scope mga idol na pag dinagyan mo ng zero stop mga idol, nababawasan po yung kanya adjustment ng elevation. So, ibig sabihin, kung dati kang 17 MRAD, dinagay mo po yung inyong zero stop, yung mechanism na yun mga idol, less than 17 MRAD na lang po yung inyong makuhang dial. So, take note po dyan sa may mga zero stop, pwede po yan ma-encounter nyo sa ibang klaseng scope, lalo sa mga budget meal na may zero stop features na scope. Kahit sa mga expensive scope mga idol, merong ganong klaseng nangyayari. So, hindi po lahat. Merong mga zero stop scope naman na kaya mo pa rin ma-dial po lahat ng elevation. So, ayan. Kunin natin yung paano natin kalikutin yung ating scope. Okay. Dito sa part na to mga idol, ito yung gagalawin natin. Ito yung ating zero stop. So, ayan. So, dito mga idol, itong klaseng scope na to mga idol, meron siya ditong, pwede dito piso or Phillips screw, mga ganyan. So, ayan, pwede dyan, ganyan. So, pwede mo yan i-unlock dito. Meron mga scope, mga idol, yung unlock niya dito sa gilid. Meron ding scope, mga idol, na hindi mo natatanggal yung basta-basta, or natatanggal mo man, pero pwede mo na siya dito i-reset sa gilid lang. So, i-unscrew mo lang yun, ibalik mo sa 0, dito, kung asa na yung 0 mo, then i-lock mo. Then, naka-0, set stop ka na. So,
Pero kadalasan, mga ganito. Meron siyang internal na pyesa. So, sa mga high-end, iba na ang design nun. So, yung na-encounter natin, iba din yung design. So, yung na-encounter natin, may cup dito. So, pwede mo yung baliktarin at pwede hindi. So, ito mga ngayon, mga kailangan tayo dito ng Allen wrench na manipis. So, make sure mga idol na pag ginawa nyo ito, mga idol, nakaset na po yung zero ng inyong unit. So, bale, na-test nyo na sa 25 yards, like, naka-zero na kayo. So, ito na talaga yung zero stop nyo. Ayan, tandaan ko lang yung aking dial. Kasi meron siya dito mga idol sa ilalim ng marking kung saan tatama yung ating zero stop. Ayun. So, nandito siya banda sa may 1. Itong 1. So, tatandaan ko lang yan kasi dyan ko ibabalik yan ulit. Mag-zero din naman ako ng aking unit. So, ayan. Alisin lang natin ito. Pwede mong alisin ito mga idol ng loose lang. At ibalik mo lang sa iganyan mo lang. Halimbawa, iganyan mo lang. Ayan. So, maririnig nyo may babangga dyan. Yan o. So, yan po yung zero stop. So, pwede nyo yan mga idol lagyan ng allowance. Pabalik, konti. Saka nyo ilock. So, papakita natin sa inyo. Tanggalin ko ito. Yan. Bukan ko tanggalin na. Anong tagas ah. So, natatanggal kasi ito. May naglalak pa. So, wait lang. Alamin lang natin kung alin yan. Pwedeng yung naglock na sa akin, mga idol, is yung kumagat yung brass. So, hindi ko siya matanggal. Yan. So, nakalabas na yung mga screw natin dito, pero hindi pa rin siya matanggal. Wala na. Nahirapan patuloy tayo. Saglit lang. Hindi ito ina-advise ha. Kasi may nag-lock eh. So anyways, ayaw na umalis nito. Nadama yung nagagalaw yung ano. So dapat mga idol, maaalis natin yan. Unfortunately, dito sa unit ko, ayaw na maalis. So pwede ko na lang siya paikutin ng ganun. So just in case na gusto ko siya i-zero, so aalisin ko ngayon yung mga screw na yan para sumabay po ito sa aking torch knob. So kasi pag nakalock yan, so magkakaroon tayo ng zero stop. Dapat kasi maaalis ko ito, mapapakita ko sana sa inyo mga idol. Meron tayo dito sa ilalim na parang ayan sumasabit. So may parang dito, parang may kawit or bibigyan ko kayo ng photo niyan mga idol para makita nyo. Yan po ang itatapat natin dito sa kabila. So, sige. Gawin natin yan. So, yan mga idol. So, dito, kung napapansin nyo yan, mga idol, yan. So, yan mga idol, hindi yan gagalaw. Ayan. So, hindi po yan gagalaw. Yung papadikit natin dyan is, hindi nagpo-focus eh. Sana yun? Ayan o. Ayan. So, kung nakikita nyo yan mga idol, pwede natin yan ilagay dito. Or dito, or mismong dikit. Pwede natin yan. So, in my case, mga idol, lalagay ko yan dito sa 1. Pero nagkakaroon ako ng adjustment hanggang 4. So, pwede ko yan ilagay hanggang dito lang, sa gitna. Yan, pwede dito sa may 2 para may counting balik na lang ako. So, hindi ko nakakainin lahat, mga idol. So, ayan. So, ilalak lang natin yan, sa gitna. So, ayan. So, ngayon, mga idol, ilalak natin to. Subukan natin, mga idol, na ilapit ko dito. So, para close po tayo dun sa ating zero. So, eto, i-set na natin yan. Palagay ko mga idol, nagkaroon ng damage yung ating brass. So, wag nyo pong hipitan ng grabe itong mga Allen wrench na ito. So, wag nyo po itong higpitan ng grabe. So, palagay ko nagkaroon. Kasi, may time mga idol, or may pwedeng mangyari niyan. Hindi po siya align tulad nito. Hindi siya align. Yan.
So, parang itong part na to, babaon yan o maggaganyan yung inyong disc. Hindi siya align. So, pero pag iniikot mo yun, mga idol, pepersahin niya nung brush, naiangat siya. So, ang mangyayari niyan, mga idol, magkakaroon ng tama. Katulad ng nangyari dito. Nagkaroon ng tama yung ating brush. Pero, okay lang naman yan. So, dito natin simulan higpitan para maging align siya dito sa, tapos saka na lang itong mga nasa gilid niya. Ayan. Kanina, binaong ko lang yung screw para lutang na lutang kasi. So, ito, ngayon yung zero natin. So, dito mga idol sa West Hunter, wala po siya ditong indicator kung saan natin yung zero natin itatapat. So, ang ginawa ko ito, linagyan ko siya ng marking o gas dito para ma-align ko po siya dito sa gitna. So, ngayon, yung ko yan itatapat. Ayan. Ayan. So, dito pwede na natin siya matest. Ayan. Pataas. Dito pababa. Wala na. Ayan. So, nasa zero pa din yan, mga idol. So, try natin ulit. Tignan natin. So, ayan. Try natin. So, ikutin natin. Ayan. So, kaya siya umikot hanggang dyan. Hanggang dulo yan, mga idol. So, kaya natin yung ubusin. Ayan. Kung nakikita nyo, mga idol, meron tayong indicator dito. So, ngayon, sagad na ako. Sagad na yan, mga idol. So, 17 emerald lang ito. Ayan. Wala na. So, hindi mo na yan maiikot. So, yung ginagawa ko, linalagyan ko ng sobra dito para pwede ko siyang maikot at ibabalik ko na lang siya dito sa aking zero stop. So, ganyan lang mga idol. So, naka zero stop ka na, then ibalik mo na lang yung ating yung lock dito. So, ganyan lang siya kasimple. So, again, pag na-test nyo mga idol yung unit nyo, yung scope nyo mga idol, subukan nyo mga idol na i-zero muna kung baka maubusan ka rin lang naman ng dial. So, it's either kakailanganin mo yung no limit mounts or yung may shifts. So, yung no limit mounts mga idol, yung tinatawag natin na kaya mo mag-tilt ng inyong scope mga idol. So, kaya mong iyuko yung inyong scope. Hanap ko yung ating Allen wrench. So, iyuko yung inyong scope mga idol para makuha mo yung karamihan or yung maximum elevation niya. So, yung gagawin natin dyan mga idol is para ma-maximize mo yung inyong dial. So, kasi pag hindi mo kasi tinilt yan mga idol na inyong scope, so from 0, baka umabot ka na ng 10 emerald mga idol para mahabol mo lang yung 0 mo sa 25. So, kung ito 17 emerald, meron ka na lang 7 emerald adjustment. So, yung 10, nasayang na po yun. Pero pag nakatilt ka mga idol, so pwede mong i-adjust yung 25 doon mismo sa inyong mounting, then saka mo na lang siya mga idol galawin pagdating dun sa dial. Ayan, tama ba? Yep. So, isi-zero mo muna ito, sagarin mo sa baba yung inyong scope, then ihabol mo yung putok mo dun sa inyong mount. So, kung kailangan, kung habulin mo pa baba, igaganyan yung scope nyo mga idol gamit yung non-limit mounts. So, hindi po yung dial. So, pag nakapasok na yan dun sa malapit, at least close, dun sa may target nyo, pwede nyo na siya i-correct dun sa inyong torres. Or sa akin, sa side ko, mga idol ginagawa ko, dinadial ko ng 2 emerald itong unit, yung scope, kasi kahit lumagpas ako, meron pa rin akong pwede balik. So, halimbawa, gusto ko mag-0 ng 25, yung mount ko, yung ginagawa ko, dinadial ko muna yung aking, galing sa 0, dinagdagan ko ng 2 emerald, then, saka ko hinahabol yung scope. Para kung lumagpas man ako, pag nalak na natin to lahat ng scope mount, pwede pa kasi yan magkaroon siya ng galaw pa ng ganon. So, pwede tayong lumagpas o mabitin. So, para nandun lang tayo. Kung lumagpas man ang aking point of impact mga idol dun sa aking 0 na gusto, at least pwede ko pa siya ihabol pabalik, kaya pa. So, then, wag po natin sasagarin yung pinakasagad ng scope torres natin. So, kung halimbawa binibigyan tayo ng 17 emerald, wag natin sagarin yung 17 emerald pag pinihit natin yan. Kasi mangyayari dyan, possible masira po yung inyong scope. So, pero siguro nangyayari yan mga idol sa mga, ang tawag dito, sa mga live. Kasi meron siyang malakas na recoil. Pero kahit ganun pa man mga idol, mas maganda pa rin yung ating
advice na wag na lang subukan. Ayan, again, shoutout po sa inyo, sir. Thank you. So, sana may natutunan kayo dito. At kung may karagdagan po kayo at may mga ibang idea dyan, pakishare na lang po sa comment para sa ating mga katropang, mga baguhan at nagtatanong-tanong pa din kung paano gamitin yung mga specific na mga pisa ng laruan natin. Ayan, mga idol. So, eto, tatry ko mag-zero. Then, subukan ko mag-pitik kung makapwesto ako. So, subukan ko makapag-hunt ngayon, mga idol. So, meron tayong susubukan. So, yung sa PLW ko na pellets and sa tuning setup na gagawin dito is baka po bukas kung gagawin yon. At ngayon, hapon na. Baka pumutok na lang tayo malakas kasi mga idol masyado yung hangin. Hindi tayo makapaglaro. Ayan. Ha? Iwangan sa kubra. Oo. Ayun, tulitong kubra. Anyways, pag kami nagtuparan, malalaman. Ikaw doon ako sa bahay. Pag-iswat ko dito, para habuno naman. Niyan? Ito? Oh. Ikaw ay bawo doon ako bahay. Pag-iswat ko dito. Nagulat. Ayan. So, ayun, mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless.